Ang aga-aga talaga ng biyahe ko kapag dito ako manggagaling. Unang linggo ko pa lang, feeling ko pagod na ako. Oh, si Kuya Jojo tumatawag. Oh, Joyce, ano? Paalis ka na ba ng bahay? Hello, Kuya. Ang aga mo namang napatawag. Tulog pa ang buong kabahayan. Ako pa lang ang gising kasi luluwas na ako sa Maynila. Kukumustahin nga kita. Sabi ni Jessica kagabi, hindi ka raw kumain tapos natulog ka lang kaagad. Grabe naman kasi ang traffic sa Maynila, Kuya. Hindi makatarungan. Nakakaubos ng pasensya at ganda. Nasisira ang beauty sleep ko dahil sa biyahe ko araw-araw. Sabi ko naman kasi sa'yo, lumipat ka na ng trabaho. Sa probinsya ka na lang muna. Lo, Kuya, wala namang mga call center masyado dito. Isa pa, sana naisip mo yan bago ka dito bumili at nagpatayo ng bahay. Naisip mo sana ang kapakanan ng nag-iisa mong kapatid na hirap sa buhay mag-commute. Pero malay mo, may magandang balitang dumating sa akin sa mga susunod na araw. Oo, tama. Ipagdasal natin yung magandang balita. Ay, basta, konting tiis na lang muna. Pero kung di mo na talaga mapagtiisan, humanap ka ng either titirhan mo sa Maynila o hanap ka ng trabaho dyan sa probinsya. Nakakaloka dahil ang burden nasa akin parehas, kaya wag na lang. Sa ngayon, isasakripisyo ko muna ang aking kagandahan para tuparin ang pangako ko sa'yo na sasamahan ko si Mama at si Jessica dito sa bahay ninyo hanggang sa makabalik na dito si Ate Jamie galing dyan sa Singapore sa 1 buwan. Ay, salamat, Joyce. Huwag ka mag-alala. Padadala kita lagi ng pera para sa pamasahe mo. Abay, dapat lang kuya, no? O siya, babay na. Nag-aayos na ako kasi babiyahe pa ako pa Maynila. Ingat kayo dyan ni Ate Jamie. Okay, ingat din sa biyahe. Hala, kailangan ko na magmadali. Maliligo pa ako. Magpo 4:30 AM na pala. Lola, bakit naman bumangon pa kayo? Madaling araw pa, dapat natutulog pa kayo. Nako, matanda na nga ako. Maaga na ako nagigising, kaya't nang marinig kong paalis ka na lumabas muna ako para magpaalam. Ay nako, may sakit kayo, La. Dapat nagpapahinga kayo na mahaba. Isa pa, araw-araw naman ako umuwi dito. Kahit hindi na kayo magpaalam sa akin. Kinagabihan, nandito naman uli ako. Hayaan mo na nga ako. Kung buong maghapon naman akong hihiga at matutulog pakiramdam ko lalo akong manghihina. Opo. Kaya pabayaan mo na lang ako na bumangon para ihatid ka man lang ng tingin paglabas mo ng tarangkahan. Basta, Lola. Huwag niyo na po akong hihintayin mamayang gabi. Matulog kayo na maaga. Siguradong traffic na naman pa uwi, kaya baka alas 10 o alas 11 na naman ako makarating. Ay, sige apo. Kung kaya mo ring matulog sa biyahe, ha? Matulog ka para makapahinga ka rin. Opo, siya. Sige na po, Lola. Aalis na po ako. Pahinga na kayo ulit. O, Gary apo. Oo. Sigurado ka bang dito ka ulit uuwi mamaya? Opo. Nangako ako sa inyo, di ba, La? Na dito muna ako hanggat hindi pa kayo tuluyang magaling. Para hindi ninyo na-miss ang pinakagwapo ninyong apo. Ay, aba, oo naman. Pinakagwapo ka talagang apo. Thank you, Lola. Pero, Opo. hindi ba wala naman akong ibang apo? Lola naman okay na Apat na lang, andar na! Ayan, sakto. Ikaw, miss. Dito ka na sumakay. Salamat, no? Mento! Oras pa ba? Sakay na! Kuya, sa nagbabayad ng pamasahe, sa inyo na ba? Mamaya na lang. Sagdan ako maniningil. Bari lang po sa umaga, ha, miss? Okay. Teka, 3 pa ba talaga ang kulang? Parang ang sikip. Oo, 3 pa. Kasya pa yan. Marami din namang bumababa sa daan, kaya luluwag pa yan, maya-maya. Usog-usog na lang ho, ha, para makalarga na. Ayan. Sige pa. Konting usog pa. Ipitin ang mga dapat ipitin. Kuya Barker, kasya pa po ba? Oo naman, sir na pogi. Kasya pa. Siksik na lang kayo din sa tabi ng magandang miss na yan, oh. Isa pa pala dito sa inupuan ko. Paano magkakasya? Parang punong-puno na. Saktong-sakto na nga lang ako ng maupo. Dadagdagan pa pala. Boss, sigurado ka ba na kasya pa ako rito sa kaliwa? Mga sir, mga ma'am! Galaw! Konting usog pa, oh! Hindi tayo makakalarga niyan kapag hindi puno. Magtatagal pa tayo niyan kung hindi kayo uusog. Pare-parehas tayo mapiperwisyo dito. Hindi naman naman ano. Skip na nga eh. Bayad sa po. Excuse lang po Pasensya na po, sisiksik lang ako. Mas masahol pa to sa 10 piso. Di ba pong 25 to? Hindi ba yung 25 noon kasing laki na ng piso ngayon? Oo nga naman. Sa bagay.
naman kasi hindi uminto agad eh. Okay na yan, para ma-exercise ka. Makareklamo ka naman parang ang 1 kilometrong layo ng lalakarin mo. Miss, naningil na ba ng pamasahe kanina yung barker? Oo, kaso natutulog ka kanina kaya hindi mo narinig. Sa driver ka na lang magbayad. Bumaba yung barker kanina nang may nasulubong silang jeep na kakilala. Papalit na nata dun sa terminal. Oo siya, sige. Teka, magbabayad muna ako. Manong, bayad oh. Diretso. Miss, sorry makikiabot lang po. Okay. Uy, Manong, bayad. Diretso daw. Salamat ah. Miss? 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 Nasa terminal na tayo, bababa na. Naku, sorry. Nadantayin pala kita. Pasensya na ha. Antok lang talaga ako. Oh, baba na kayo. Para makapila na ako. Sige oh, salamat. Tara na, bababa na tayo. Oo, tara. Ay, grabe, alas 7 na agad. Sa tagal ng biyahe natin, pakiramdam ko, kumpleto na agad yung tulog ko dito sa jeep. Well rested, eme ang datingan. Mukhang na kumpleto mo naman talaga ang tulog mo eh. Parang kulang-kulang na 3 oras kang tulog eh. Ano? Grabe ka naman! Ay, sorry. Na-carried away lang. Akala ko close na tayo. Ayos lang. Pwede naman tayo maging close. Oo nga pala siya, mauna na ako ah. Ingat ka na lang sa biyahe. Ikaw rin, ingat. Ayan, sakto may trike. Akala ko maglalakad na lang ako hanggang sa terminal eh. Ngayon pa na tinanghali ako ng gising. Ay, bakit kasi nanood pa ako ng drama kagabi? Napuyat tuloy ako. Ay, kailan kaya ako magkakaroon ng ganong klaseng romance sa buhay? Yung tipong hahabulin at hahanapin hanggang sa magkita ulit, bigla na lang maghahalikan. Grabe, Joyce! Sobrahan yata ako sa puyat kung ano nang ini-imagine ko. Manong, sa terminal po ng jeep pa Maynila. Ay, may sakay pala. Sorry, sige, sa sunod na lang ako. Uy, ko pala yan, miss. Sumabay ka na, okay lang. Aba, ikaw na naman? Uy, grabe naman sa ikaw na naman. Parang ayaw mo ah. Ay, hindi naman. Medyo nagulat lang ako. Miss, ano, sasakay ka ba? O magunguntahan lang kayo riyan? Oo, ito na nga, sasakay na. Grabe naman tong si Manong, parang napaka-busy. Kakaloka ka, Manong. Dapat sa'yo ambulansya ang imaneho eh. Para laging go, 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 go lang. Walang hinto-hinto, ganun. Ito talaga. Oh, Hala, yun ata paparating ang jeep na sasakyan dapat natin. oo, mukha nga. Gusto mo ba subukan parahin? Baka may pwesto pa. Naku, feeling ko kahit pumara tayo, hindi yan hihinto. Parang eroplanong nasa runway sa bilis ng andar eh. Isa pa, malamang punong na yan. Kasi diba, pinupuno talaga nila ang jeep to the point na wala ng space para huminga yung mga pasahero. Oo nga. At ipit na ipit ang mga upo na para bang wala nang sisilayang umaga ang mga nakaipit. Wala talaga sisilayang umaga ah. At upong piso. Ang piso na kasing laki na ngayon ng dating 25 sentimos. Exactly! O siya, tatangalin pala tayo nito. Kung pupunayin pa ang sunod ng jeep. Mukhang ganun na nga. Itong si Manong driver ng tricycle pala. Magaling lang magreklamo pero ang bagal magmaneho. Sana pala naglakad na lang tayo. Oo nga naman. Parang mas mabilis pa nga maglakad. Oh, sakay na. Alis na, malapit na. Biyaheng mento. 15 na lang, lalarga na, oh. Grabe, parang mas naman kasi sa haba tong jeep na to. Good luck talaga sa atin. Anong oras pa kaya ito mapupuno? 15 pa raw ang hinihintay yung pasahero. Kaloka, ang dami. 5 p.m. pa lang naman ah. Baka mas maraming pasero kapag ganitong oras. Sa bagay, mas late ng onti sa alas 4 ng umaga pero maaga pa rin naman sa karaniwan. Sana lang talaga mapuno ka agad. Makakaltasan ako ng 250 pesos kapag nalita ko eh. Ma'am, sir. Gusto niyo sa harap mo po? Bakante pa, mukhang doon kayo nababagay. Hindi na. Dito na lang kami sa likod ng bus. Este sa loob ng jeep pala. Ay, sayang naman. Bagay pa naman kayo. Ha? Bagay na sumakay sa harapan ng jeep. Mauna na nga tayo sumakay ng jeep habang hindi pa tayo paupuin ng upong piso. Sige. Grabe,
Pagkahaba-haba na nga nitong jeep, pagkalakas-lakas pa ng patugtog. Feeling ko nagkaklab ako wala sa biyahe dahil sa lakas ng music. Halos mag-vibrate na ang eardrums ko sa lakas. Baka pagbaba namin dito, bigyan na kami lahat eh. Ang lakas ng tugtog. May sasabihin sana ako kay Miss, kaso hindi ako maririnig nito. Tatype ko na nga lang at ipapabasa ko sa kanya dito sa notepad ng cellphone ko. Kinalapit ako nitong katabi kong pogi. Teka, bakit inaharap nitong katabi kong yung phone niya sa akin? Babasahin ko yung nakatay. Ang lakas ng tunog ng music. Siguradong maraming lalagpas dahil sa hindi maririnig ang pagpara nila. Oo nga, tama siya. Nang-imagine ko na. Teka, sasagutin ko nga sa cellphone ko. Ay wow, sumugot siya at nakasulat sa message niya eh. Oo nga, pwede magsilampas silang lahat kapag hindi nila nabasa ang maliit na sulat na full string to stop. May sa lakas nga rin ng music dito sa jeep. Hindi malamang bingin rin ng driver. Matagal na kaya sa ilaw ng tali na lang siya nakadepende para malaman kung may pumapara ba o wala. Sabi niya, pull string to stop nga daw. Pero sa tuloy nilang magpatakbo, kahit hilahin ng tali, lalampas pa rin ang pasahero. I agree. Sa bilis ng patakbo nitong si mamang driver, kapag magbigla ang preno siya, baka magtalasikan pa kami lahat sa damuhan or worse, sa espalto ng kalsada. Buti na lang sa terminal mismo sa monumento ang baba natin. Kung hindi, malamang lalampas din tayo. Oo nga, for sure lalampas din tayo. Ang iniisip ko naman ngayon, sa bilis ng patakbo nitong jeep at sa lakas ng patugtog, walang makakatulog sa atin ngayon. Oo nga. Kasi kahit tulog na diwa ay magigising dahil sa lakas ng pagtugtog ni Manong driver. Oh, itong jeep na tugs-tugs. Literal na tug-tug-tugs ang sounds. Party-party, ganun. Nakakaliw naman itong message ni Miss, ano? Pero sana bago matapos ang araw na to, magkakilala na kaming dalawa. Ang awkward naman na Miss ang tawag ko sa kanya. Miss, una na ako sa'yo ha. Sa Makati pa ang opisina ko eh. Mahaba-haba pa ang biyahe mula dito sa monumento. Ikaw ba? Saan? Sasakay lang ako ng LRT tapos pagbaba ko sa Taft, doon na ang opisina ko. Walking distance, pwede rin jumping distance. Basta malapit lang. Okay. Magte-train ka pa pala. O siya, sige ha. Mag-iingat ka na lang. Ikaw rin, bye! Ay, kalimutan ko na naman itanong ang pangalan. Kaso, alam mo na siya eh. Ay, naku, bukas na nga lang. Hindi ko pala natanong ang name niya. 4 na araw na kami nagkakasabay araw-araw hanggang ngayon. Hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Bukas na lang, promise. Tatanong ko na. Bukas, sisiguruhin ko magkakakilala na kami. Aba, magkatabi na naman si Mama at Sir ah. Lagi kayong magkatabi sa upuan ah. Sir, ikaw na ba ang magbabayad ng pamasahe ni Ma'am? May pambayad naman ako, kuya. Heto, Diretso Monumento. Ito naman si Ma'am, di na mabiro. Pero malira sa umaga, Ma'am. Wala pa akong panukuli dito sa pera mo. Ay, ayun lang. Wala akong bayad. O siya, ako na. Ito na. Ay! Uy. Ako na! Magpapabarya na lang ako. Wala kasing pa yun. Ganito na lang. Bayaran mo na lang bukas ang pamasahe ko, okay? Para quits naman tayo. Okay. Talagang bagay kayong dalawa. Umaaliwalas tuloy yung buong jeep dahil sa presensya ng dalawang magagandang nilalang. Ang sabihin mo, kuya, maaliwalas talaga kasi wala pa gaanong pasahero. Hindi pa siksikan. Hindi iba talaga. Dati tahimik lang kayong pangiti-ngiti sa isa't isa pero napansin ko may pagre-reserba na ng upuan nitong mga nakarang araw. Minsan, pati sa tricycle, sabay kayo eh. Naku, kuya, issue. Magtawag ka na nga lang ng pasahero. Tigilan mo ang kakaintriga sa aming dalawa. Barker ka at hindi reporter. Makaintriga ka, hindi nga namin alam ang pangalan ng isa't isa. Pwede nga. Nako, bahala na nga kayong dalawa dyan. Mga pa-showbiz. Magpapalit muna akong barya at baka may pasaway din na magbayad ng buong pera. Kulit nyo kasi. Thanks for reminding me about our names, ha? Miss, by the way,
I'm Gary, and you are? May ubo ka ba? Ha? Hindi, wala. I mean, I'm Joyce. Nice to finally know your name, Gary. The pleasure is mine. Pwede ba kitang i-add sa chat or messenger? Para mas madali tayo makapag-usap habang nasa jeep. Para hindi na natin itatapat sa mga mukha ang phone kapag nagtatype tayo sa notepad habang nagkakwentuhan ng mga ganap sa jeep. Oo, ganun mismo. Nadali mo nga. Teka, si Gary ba yun? Yung nakatayo dun sa may bilihan ng token pambayad sa jeep. First time ko siyang makita dito sa monumento kapag uwian na. Lapitan ko nga. Uy, pauwi ka na? Oh, hi Joyce! Pauwi na ako eh. Ikaw ba? Oo nag-undertime ako kasi may sakit ang pamangkin ko. Ay! Pupuntahan ko sa ospital sa bayan. After an hour ba dapat ang uwian ko? Hindi pala to ang usual na oras na uwian mo. Oo, baka kaya hindi tayo nakikita kapag pauwi dahil magkaiba tayo ng schedule. Ayun na nga, baka nga ganun. Baka kailangan mag-overtime ako araw-araw para lang makasabay kita. Napatulala ka. May sinabi ka ba? Teka, sa ospital sa bayan ka pupunta, di ba? Oo, bakit? Kasi sabay na tayo. Pupunta rin ako dun kasi kukunin ko ang gamot ng lola ko. Sige. Teka, magbabayad muna ako. Uy, ako na. Ikaw na nagbayad kahapon, di ba? Alternate tayo. Oo nga pala. Tulungan niyo ako! Ilablan niya ang cellphone at wallet ko! Naku, papunta dito, magnanakaw. Teka, papatirin ko. Ikaw harangan mo, dali! Huli ka ngayon! Huwag ka nang pumalag! Kalaboso ka ngayon! Magnanakaw ka! Pulis! Tumawagay ng pulis! Grabe naman din ang tapang nitong si Joyce. Di man lang nangilag dun sa holdapper, oh. Nakatulog na si Joy. Ay. Ang bango ng buhok niya kahit galing na sa trabaho. Ay, ano ba yan, Gary? Mali yung sinisungot mo ang buhok ng katabi mo habang nakatulog at napahilig sa balikat mo. Mamang driver, para! May tali, pakihila. Huwag ka sumigaw, may natutulog. Mamang driver, para! Sabi nga, huwag ka maingay, natutulog ang katabi ko. Kung gusto nyo mag-moment ng jowa mo, sa ibang lugar kayo magpunta. Kung gusto nyo matulog, huwag dito sa jeep. Pakialamero. Pati pagparo ko, pinapakialaman. Pwede! Ano ba yun? Bakit parang may nag-aaway? Tanungin mo dyan sa jowa mong pakialamero. Ano ba nangyayari? Anong problema? Wala. Sabi niya, taga Romero daw siya. Doon siya dapat bababa eh. Namali siya na nasakyan. Ay, naku, hindi ko na nga ulit. Malayo pa tayo. Hindi na, nawala na yung antok ko eh. Pasensya na nga pala, nasandalan na naman kita. Parang napapadalas sa ata ang pagsandal ko sa balikat mo. Ano ko, ayos lang yun. Sandali nga lang. Papayag nga ako kahit pato. Ano yun? Wala. Sabi ko, mukhang uulan. Wala akong dalang payo. Joyce, grabe yung jeep. Parang biyaheng langit nga. Oo nga, parang nakikita na kami ni San Pedro maya-maya sa sobrang tuling magmaneho nitong driver. Ay, grabe naman! Ay, ano ba naman yan? Oh, bilis mo, boss! Naku naman! Huwag naman, dahan-dahan! Grabe, parang roller coaster. Naku, mag-overtake pa ata doon sa kotse mabagal ang takbo. Ayun, in-overtake na nga mo doon. Hindi ka na mapanggat. Ako hindi pa nakontento pati dito sa kotse. Overtake pa, naku po. Nakakaloka tong si Manong driver. Akala ba niya expressway ito at hindi MacArthur Highway? Tsaka bakit ba siya nagmamadali? Tayo naman ang mahuhuli sa trabaho, hindi naman siya. Ay, kabayo na po! Pahawak sa braso mo para mahuhulog nga ako. Ay! Kapit ka mabuti, Joyce. Baka naman mahulog ka. Kasi ako parang nahuhulog na. Ay, naku, masama to. Ang init naman ang hangin sa tenga ko. Joyce? Kumapit ka, ha? Oo, ito nakakapit na. Pwede ka rin, pwede ka rin kumapit sa kamay ko para mas may grip at balance, eh. Sige. Ang lambot ng kamay niya. Bakit parang lakas ng kabak mo? Dahil ba ang bilis ng takbo ng jeep? Pero bakit ganun? Kung jeep yung tumatakbo, bakit ako'y hinihingal? Oh my God! Ano naman ang minaganap deep inside my beautiful self?
sa pagpara mo ng jeep na akala ko eroplanong lumilipad sa himpapaw. Okay lang yun, ito talaga. Mauna na ako, Gary. Ingat na lang. See you tomorrow. Ingat ka. Kakaloka! Pinausukan pa ako ng maitim niyang tambucho. Ano akala niya sa akin, inihaw? Ay, talaga naman! Oh, Gary, bakit bumaba ka rin? Oh, limutan mo na ba? Sabi ko pupunta rin ako ng ospital, di ba? Pero sarado ng mga klinik. Paano mo kukunin yung gamot na sinasabi mo? May kakilala si Lola sa loob. Sa kanya ko na lang kukunin. O ano, tara. Okay. Bakit parang namumula ang tenga niya? May allergies kaya siya? May allergies ba siya sa usok ng tambucho? Ay, ano ba itong pinagsasabi ko? O yata nakalanghap masyado ng maraming usok eh. Muntikan pa ata ako malata na nagdadahilan na ako para sabay kami bumaba. Ay, paano ko kaya may tatanong kung saan sila nakatira? Nakantayin ko na lang siya makauwi. Tama ba itong gagawin ko? Ay, naku, hindi na talaga ako makatiis. Kailangan malaman ko kung saan siya nakatira. Ay, naku, bahala na. Joyce? Gusto mong kumain muna? Nagugutom ako eh. Kakain? Sa bagay, dinner na. Wala bang naghihintay sa'yo sa inyo? Lola ko lang. Alam mo naman na matatanda. Maaga natutulog. Malamang tulog na lola ko pag uwi ko. Nahiligpit na nga rin siguro ang pagkain. Sa bagay. Joyce? Ay, naalala ko bigla. Nakuha mo yung gamot na kailangan mo? Ha? Ano eh? Baka hindi, no? Kasi parang ang bilis mong makabalik nung naghiwalay tayo kanina dun sa may lobby ng hospital. After a few minutes, sa kapag message ka kaagad na tapos ka na sa lakad mo at hihintayin mo na lang ako. Ano kasi? Nakaalis na ang kakilala ni Lola. Oo, tama. Nakaalis na siya. At ang sabi, ihatid na lang daw sa bahay ang gamot ni Lola. Ikaw ba? Kumusta ang pamangkin mo? Nilalagnat pa. Under monitoring. Dinalaw ko lang kasi hinahanap daw ako. Pero si mama nang magbabantay ngayong gabi tapos babalik na lang ako bukas ng umaga. Nag-leave ako sa work para mabantayan si Jessica bukas. Jessica pala ang name niya, no? Letter J din ang pangalan. Oo, kuya ko din kasi. Jojo naman ang pangalan kaya dapat letter J pa rin. At teka, gutom ka na, di ba? Oo. Ikaw ba? Kain tayo dun sa cafeteria dito sa ospital. Siya, sige. Pero, okay lang ba sa'yo na doon tayo kakain? I mean, sa cafeteria? Oo naman, hindi naman date to para maging choosy pa tayo eh. Tara, Date? Bakit hindi na lang gawin totoong date? may sinabi ka ba? Wala. Bakit ganito? Kinakabahan ba ako? Hindi ko naman kailangan kabahan pero... Kaba ba to? Baka naman... Kilig. Nababaliw na ata talaga ako. Nasobrahan na ata ako sa usok ng tambucho eh. Grabe na naman tong bilis ng jeep. Kawawa naman yung bata, iyak ng iyak ko. Natatakot kasi nga ganito itong takbo ng hari ng kalsada. Para, mama, para! Nasusuka na yung anak ko, tulin mo magpatakbo! Baw ka dito sa jeep mo! Ano? Para daw! Di yata naririnig eh. Mano! Para daw! May bababa! Para! Oh, sir. Wala ata si ma'am na lagi mong katabi at kausap. Nag-LQ ba kayo? LQ? Hindi ah. Magkakilala lang kami. Lalo mo lovers ko rin eh. Always mo. Naku, itong si sir. Masyadong masyobis at malihim. Iniintay mo pa nga si ma'am bago ka sumakay ng jeep eh. At kapag mauuna ka naman, nire-reserva mo yung upuang lagi niyong pwesto. Ang dami mo naman napapansin, kuya. Para hindi ka masyadong busy magbilang ng pasahero at pamasayo. Napapansin ko talaga yun. Pero ang mas napapansin ko, 3 araw nang wala si ma'am. Nasaan ba siya? Nagkataka talaga ako bakit di pa rin siya nagpapakita eh. Pero alam mo sir, parang may nakita akong kamukha ni ma'am. Kaso hindi ko maalala kung kailan ko nakita. Ikaw, baka alam mo. Di ko rin alam eh. Ang alam ko hindi siya papasok nung nakaraang 2 araw. Pero 3 araw na nga, wala pa rin siya. Hindi kaya may sakit pa rin ang pamangkin niya? Hindi bale. Mamaya pupunta ako ng ospital. Titingnan ko kung naroon pa.
Grabe pala yung hold up ng isang gabi doon sa may monumento, no? Sinaksak daw yung babae. Kinuha na nga ng phone at ang bag, sinaksak pa. Nabalitaan ko nga rin yun eh. Ay, naku. Balita ko taga dito daw sa atin na nasaksak eh. Madalas na sumasakay dito sa mismong terminal. Ay, Diyos ko po, sana ligtas naman siya, no? Ah, Diyos ko, hindi naman siguro si Diyos yung pinag-uusapan nila. Ay, kailangan ko baka siguro, hanapin ko siya. Dalawang linggo na. Bakit hindi pa rin nagpapakita si Joyce? Pinuntahan ko na sa ospital pero wala na sa kwarto doon ang pamangkin niya. Hindi naman ako binigyan ng impormasyon ng ospital dahil confidential daw at hindi pwedeng sabihin sa iba ang lagay ng mga pasyente nila. Naku, nasaan ka na ba, Joyce? Pati sa social media, wala siyang paramdam. Ang dami ko ng messages pero kahit magbasa, hindi niya magawa. Pwede pala naman ganun. Walang boses. Ihila lang ng tali at hihinto na ang jeep dahil sa ilaw ng stop sign. Ay, pakindi na mga gamit nyo ah. Baka may nawala. Sabihin na agad para mahabol pa. Bakit kaya sinabi ng driver ko? Hold upper kayo sumakay. Ay, kaya hindi na ako naglalabas ng phone sa jeep eh. Wala naman na si Joyce para makachat ko. Yung cellphone ko! Teka! Wala hindi yung cellphone ko! Nanakawan ako! Gary, apo. Po, Pansin ko na ilang linggo ka nang matamlay. Ano ba ang problema? La, alam niyo po ba yung feeling na ghosting? Ano? Mangosteen. Ay, oo. Gusto ko ng ganong prutas. Ano naman? Sabi ko po, ghosting. Yung bang bigla na lang iniwasan at hindi ka kinakausap. Parang namulto, ganun. Ay, may ganon na ba ngayon? Opo. Napakarami namang nauusong mga bagay-bagay. Pati termino. Hindi ko alam kung ano yung ghosting na yan. Pero bakit ba, apo? May nakilala po kasi ako, kaso bigla na lang po siyang nawala. Hindi na po nagpaparamdam. Isang araw nandyan pa, tapos sa sumunod, kahit anino, bakas man lang, wala na pong naiiwan. Bakit hindi mo dalawin sa bahay nila? Naku, yun na nga po ang problema, Lola. Hindi ko po alam ang bahay nila eh. Sa opisina. O sa kung saan man nagtatrabaho. Hindi ko rin po alam la. Sinubukan ko nga po abangan sa terminal ng jeep kung saan kami madalas nagkikita. Kaso, sabi ng mga tao doon, di na rin daw bumabalik doon ang hinahanap ko. Ay, Gary. Po. Kapag may gusto ka sa isang tao, dapat lahat inaalam mo. Ayun na nga po. Hindi yung para kang nangangapa ngayon dito dahil hindi mo alam kung saan siya hahanapin. Isa pa, Po. bakit sa terminal ng jeep mo gustong ligawan? Dapat umakyat ka ng ligaw sa bahay. Mali nga po, Lola. Akala ko marami pa kaming oras na magkasama pero mali pala ako. Mahanap ko lang talaga siya. Magseseryoso na rin po ako. Pero bago yun, may papakita po muna ako sa inyo. Ito po. O ano ba ito? Plane ticket. Aalis ka na? Hoy, sir! Musta na? Isang linggo ka rin hindi bumalik dito ah. Nagtanan ba kayo ni ma'am? Nagtanan ni Ma'am? Bumalik ba dito ang babae laging kasama ko? Ay, si Sir, oh. Sabi na nga ba, kursunada mo rin si ma'am eh. Kuya, ano nga? Umalik ba siya dito? Pinalikan ba niya ako? Ako, hindi pa nga po eh. Naalala ko nung isang araw, pinagpupustahan ka namin ni Mang Atong. Si Mang Atong yung driver lagi ng jeep na sinasakyan nyo. Ano naman pinagpupustahan niyo? Si Mang Atong kasi, ayaw maniwala na wala kayong relasyon ni ma'am. Mukha raw talaga kayong mag-asawa. Asawa pa nga ang termino niya, hindi nobya. Oh, bakit parang namumula mukha mo, sir? Apektado ka, no? Uy, gusto magkatotoo. Naku nagkakamali siya kung gano'n. Dahil sa ngayon hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung na-turn off ba sa akin o kung bakit bigla na lang siyang nawala na parang bula. Buti na lang umabot ako at nakasakay bago nagsara ang pintuan nitong tren. Ay, teka. Si Lola tumatawag. Bakit kaya? Hey, Lola?
Bakit po kayo napatawag? Gary, Po. kamusta ka dyan sa Singapore? Maayos ba ang flight mo? Ang tinutulugan mo, maayos naman ba? Ang mga katrabaho mo, mababait pa. Lola, ayos lang po ako rito. Ang dami naman po niyong tanong. Kaya pa may mabuti na ang malinaw. Teka, nasaan ka nga pala? Pauwi na po ako, La. Babay na po, ah. Teka, Po. hindi ba may blind date ka ngayon? Hindi ka na naman sumipot. Apat na date mo na yan na hindi mo pinuntahan, apo. Nagagalit na ang mga kumare ko. Iniislang mo raw ang mga apo nila. Excuse me. Ayoko naman po kasi talaga ng blind date. Hello, La? Babay na, ah. Parang may narinig akong boses na pamilyar. Bye! I swear, narinig ko siya, pero nasaan na yun? Hey! Watch where you're going! Oh, sorry! Excuse me. Ay, narinig ko talagang boses niya eh. Di ako pwede magkamali. Excuse me, passing through. Excuse me, excuse me. Ang boses na yun. Kilala ko siya nga. Hello? O kuya, sige magkita tayo sa apartment. Bababa na ako sa sunod na station. Yun ay kung tama yung pagkakaintindi ko sa mapa sa sasakyan kong bus number mamaya. Oo na kuya, magdadala akong pasalubong ni Jessica para pag uwi niyo sa Pinas, maraming bubuksang regalong pamangkin ko. Ang boses na yun. Kailangan ko mahanap. Joyce, nasaan ka ba? Magpakita ka na, please. Bahala na ka. Basta kailangan makita ko siya. Tawagin ko na lang kaya. Joyce! Joyce! Joyce, asan ka? Andito ako, si Gary! Hey, not too loud! This is public transportation. You're not allowed to scream here. Joyce! May tumatawag pa sa akin? Bakit parang narinig kong pangalan ko? Joyce! Joyce! Hello kuya, mamaya na lang ulit ah. Parang may tumatawag sa akin dito sa tren eh. Bye! Joyce! 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 Teka, bitiwan mo muna ako! Joyce, ikaw nga! Gary? Anong ginagawa mo rito? Siguro dapat ko rin tanungin sa'yo yan, ah. Anong ginagawa mo rito at bakit hindi mo pinapansin lahat ng message ko sa'yo? Joy, tapatin mo nga ako. Ano ba nangyari? Ba't bigla ka nawala? Seryoso ka? Hindi mo talaga alam? Oo. Nag-message ako sa'yo gamit ang bago kong phone, pati mga SOCMED account ko. Oh? Hindi mo nga ako pinapansin, hindi mo ako na-replyan. Ano? Nahack kasi yung accounts ko kasabay ng pagnanakaw ng phone ko. Wala naman ako natanggap kahit ano, ah. Heto, tingnan mo sa phone ko. Oh. May pending friend requests ako sa social media accounts mo. Hindi ko rin kasi kabisado yung phone number mo, kaya dito na lang ako nag-send ng message sa'yo. Wait, hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit? Ano ba nangyari sa dati mong phone? Bakit bigla ka rin nawala? Naalala mo yung araw na huling nagkita tayo? Oh. Kinabukasan ng papunta na ako ng ospital, may sumunod sa akin at bigla na lang akong tinutukan ng patalim. Na-hold up ka? Totoo nga ikaw ang babae na saksak noon? Ha? Hindi ako nasaksak. Ano? Pero ang balita ay may na-hold up daw at sinaksak doon sa may monumento, ah. Naku, hindi ako yun, no? Ay. Oo, nanlaban ako kaya nasipa ko siya. Oh. Pero hindi niya ako nasaksak dahil tumilapon ang kutsilyo niya nung nasipa ko. Kaso kahit nanlaban ako, ang gamit ko, nakuha niya pa rin. Masama, ginantihan ata ako ng hold-upper. Hinak lahat ng accounts ko at hindi ko na na-recover. Bakit bigla ka na lang nawala? Hindi na tayo nakapagkita. Na-hire kasi ako dito sa Singapore sa inaplayan kong trabaho. Pinalipad ka agad ako kinabukasan eh. Nagkataon na wala akong phone. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ay, naku. Di ka man lang nag-iwan ng sulat dun sa terminal ng jeep. Hala! Nagpunta ako doon nung gabi bago ako umalis papunta dito sa Singapore. Ibinilin ko doon sa barker at sa isang driver na malakas magpatugtog ng music. Nagiinuman sila sa may tindahan doon sa terminal. Nilapitan ko sila at pinakaiusapan na ihatid ang isang papel na may email address ko. Uy, naku. Wala naman ako nakuha kahit papel na blanco. Nasaan pa nga ako ng mga taga-terminal dahil bigla ka nga naglaho. Baka lasing nga sila nung nakausap ko. Bakit ka naman nila inaasar? Hinahanap mo ba ako? Ano sa tingin mo? Hindi ko alam.
Teka, Gary, masyadong malapit yung mukha mo. I'm sorry, Joyce, Hindi ko alam na nasa social media accounts ko lang pala ang sagot sa mga katanungan ko. Pero hindi na importante yun. Ngayon nandito ka na, hindi na ako papayag na mawala ka pa. Hindi ba ang bilis naman? Bigla-bigla ka na lang nang hahalik, hindi ka man lang nagpaala. Matagal na ilang buwan din natin pagkikita eh. Pero sige, magpapaalam ako sa'yo, Joyce. Pwede ba kitang halikan? Grabe naman. Grabe yung mga tanong mo, masyadong direct to the point. Joyce? Ano, pwede ba? Namiss kita sobra eh. Pwede ba kitang halikan? Ha? Oo, pwede. Pero wag naman dito, sa ibang lugar naman. Kahit saan lugar o terminal pa yan. Basta ikaw ang kasama ko. Okay lang. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo